Magturo po ngayon sa umagang pong ito. At nakakatuwa po kasi po, nung nagpe-prepare po ako, sinabi na ako ni Pastora, Mon, ikaw yung magturo this coming Sunday. So Monday pa lang po sinabi niya na sa akin. And nakakatuwa po, Friday pa po, wala pa po akong maayos na teaching. As in parang, sobrang dami pong thoughts na tumatakbo sa isipan ko. Sabi ko, Lord, ang lawak naman ng discipline. Tapos inireview ko yung teaching ni Pastora. Lord, parang tinuro na lahat ni Pastora. Parang ganun yung preparation ko. Aside from the challenges, syempre, sa ating personal life, di po ba? So nakakatuwa po na nag-pray lang talaga ako. Tapos tinatanong din ako ni Jen, nakapag-prepare ka na ba? Nakapag-draft ka na ba? So sabi ko lang sa kanya, may draft ako, pero ang hirap Lord. And bumalik ako dun sa pag ako'y nag-prepare. Ang lagi kong tanong kay Lord, oh Lord, anong next? Yun yung tanong ko kay Lord Pag sa mga tips po dyan, sa mga nahihirapan pong pag mag-exhortation, kayo po yung naka-assign. Pag may isang thought na pumasok, ang tanong nyo kay Lord, huwag nyo tanong sa sarili, ano kayong next? Tanong nyo si Lord, Lord, anong next? Kasi siya po yung magdedirekta sa atin, yung Holy Spirit. Yung talaga yung tanong ko sa kanya Nakatulala ako doon. Sabi ko, oh Lord, meron nang pumasok na isa. Anong next? Tapos pray ulit. So ganun lang po yung nangyari hanggang sa nabuo ko po siya kanina. Mas maaga po, praise God, kasi meron po akong oras na pinapractice. Discipline ko po yun. Sakto po sa ating team ngayon na kailangan medyo mas maayos na. So hindi ako puyat na puyat para makapag-prepare. And ngayon po, yung team po natin na ito is Breakthrough Discipline that empowers. So nagninilay po ako, Lord, ano po yung discipline? Ano po ba yung gusto nyong sabihin sa atin? Ano po ba natutunan natin yung discipline ay consistency, katulad last Sunday, huwag matakot. Ano po ba yung mga rema sa atin? Alam ko may mga rema po tayo. Pero ngayon po, tingnan po natin siya sa ibang kaparaanan. O kaya ibang anggulo, tingnan natin siya sa ibang anggulo. Ano po ba yung breakthrough discipline that empowers? So ngayon po, nasa month of, ano na po ba tayo ngayon? Month of August. So kung bibilangin po natin, January, February, March, April, May, June, July. So August, praise God. Nakakalahating taon na po ba tayo? Lampas na po ba? Lampas na. Tapos nag-iisip ako, Lord, bakit discipline? Sakto no sa kalagitnaan, ang hirap magpatuloy. Naalala ko po yung laging sinasabi ni Brother Eddie sa mga conference ng mga leadership. Lagi niya to, simula nung KKB ako until now, yun talaga yung reminder niya. I think sa lahat naman po ito. Maraming nagsimula ng tama, pero hindi nakapagtapos ng tama. Maraming nagsimula ng mali, natisod, nagkamali, pero nakapagtapos ng tama. Ang lagi niyan sasabihin sa amin nun, magpatuloy kayo kahit tayo nahihirapan. Kahit na may challenges, nagkamali ka man o hindi, maganda man na simula mo, natisod ka, nagkamali, bangon, patuloy pa rin. Yun po yung lagi niyang paalala sa amin pag umaattend po kami ng mga leadership or anumang conference. At ngayon po, sa discipline po, it will help us to push through po yung plan po natin, yung thought po natin or anything na goals po natin this year. Sa bawat isa po rito, alam ko, meron po tayong sinulat, pinag-pray, pinaalala si Lord na kailangan nating ma-achieve for this year. Tama po ba? Sabihin natin personal, gusto kong magbawas ng timbang. Gusto ko ganito. Amen po ba? Ang iba naman sa mga estudyante, gusto ko makaabot ako kahit top 10 or within top 10 this year, dapat magawa ko yon or anything. Or gusto ko ganito yung maging production ko. So meron tayong mga goal or personal goal o kaya sa mga tatay, I'm sure. May mga tinitingnan-tingnan tayong tingala sa bahay na parang dapat this year matapos ko to. Amen po ba sa mga tatay? Yung tagtingin natin na parang dapat ito medyo this year, tapos ko na tong project na ito. Pero sa katotohanan po, may mga project po tayo or goals na hindi pa po tapos. Amen po ba? Medyo pag napapatingin tayo kasi may mga challenges. Pero ito po yung paalala, I think reminder po na bawat isa sa atin, magpatuloy lang po tayo. And breakthrough discipline that empower us to push through po, ay kailangan na kailangan po natin ito. At ito po yung pinaalala sa akin ni Lord na, I think nasabi po to ni Pastora kang Sunday po na ang passions, it will motivate you to do the things. Tama po ba? Ay, gawin ko to. Gagawin ko tong task na to. Gagawin ko tong ministry na to. Pero para ka makapag-push through at ma-reach mo yung end, kailangan mo ng discipline. You need discipline. And yung discipline that empower us, alam natin yung empower, mapapalakas, mararating natin yung point A, go from point A to point B. So,
ano po ba yung discipline? So ito yung binigay sa akin ni Lord na title. A discipline, a lifetime of learning. So ito po yung pinaalala sa akin ni Lord. Anak, tingnan mo yung discipline, a lifetime of learning. Bakit lifetime? Bakit di pa pwedeng isang upuan lang? Alam niyo po, ang ating pag-aaral ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po tayong natututo, may bagong learning. Pagbukas lang po natin sa social media, ang dami na pong mga bagong thoughts or mga inventions or mga kung ano-ano pong mga nangyayari. So, ibig sabihin, it's progressive po. Natututo po tayo, lumalago po tayo. It's a lifetime. Hanggat I think, sabi nga po nila, hanggat di natin malalaman, baka pagdating natin dong kay Lord, may mga matututunan pa tayong bagong bagay. Amen po ba? Pero it's a lifetime. So, discipline. Ba't kailangan ng discipline? Kasi po, pag wala pong disiplina, may hirapan po tayong magpatuloy. At hindi rin po tayong matututo. Nung inaral ko po ito, ang key verse ko po is 2 Timothy verse 1:17. Sabi dyan, the Spirit give us power, love, and self-discipline. So para po makita po natin yung thought or kung ano po ba yung discipline. Ang discipline po ay hindi ito parusa, hindi lang po ito. So, wag po nating tingnan na ito ay parusa. Hindi lang po ito obedience to the rules. Hindi lang po itong rules na binibigay ng isang mas mataas sa inyo. Pero tingnan natin siya sa mas malalim na pagtingin. Ang discipline po ay came from the root word na disciple. Tama po, di ba? Alam po natin yon. Comes from the word discipulus. So, means students, learner, follower. So may mga nag-argue pong mga scholars na ang discipline po or disciple ay hindi naman daw po talaga kasama yung followers o yung tagasunod. Which dumating daw po yung Christians time, ginamit daw po yun, nakasunod ni Lord. Pero at the end of the thought, nung nagbasa po ako, nag-research po ako, it's all about you learn. Tayo po estudyante. So pag sinabing discipulus ka, ikaw ay isang mag-aaral ngayon po. Ikaw po ay learner, gusto mong matuto. Follower, kaya ka sumusunod doon kasi may natututunan ka. Tama po ba? Bakit ikaw ay follower ng isang ganito? Kasi nga po, may natututunan tayo. Katulad nung pinost ni Ate Hana Ugay nung last na nagturo po siya. Ang dami nating thoughts na natututunan in the specific area that there are specialty po nila. Kaya po tayo sumusunod. So we are learner. So ano po ba yung discipline na yun? Came from the Latin word disciplina. So means instruction and training. It is derived from the root word desire to learn. So kung titingnan po natin, yung discipline po, ay tayo po ay gusto nating matuto. Amen po ba? Gusto nating lumago. Gusto nating may makuha. Gusto nating, sa ibang term nga po dyan, talagang sabi nila, it's your deepest desire to learn. Yung iba pong mga thought po, syempre, hindi naman po sila mga Christians, pero mga specialty po nila yung field na all about discipline, all about motivation, or kung mga life coaches sila. So ngayon po, kung titingnan po natin, yung discipline po pala ay isang parte po na napagtingin po natin ay tayo po yung natututo. So hindi lang po ito pinaparusahan ka or yung parang disciplinary action. Hindi rin po ito, kailangan mo lang sumunod kasi ito yung dapat mong gawin. Tama po. Parang katulad po nitong example. Ang dami na pong tumatawid sa maling tawiran. Tama po ba? Alam na po nila yan. Alam po nila. Kahit sino, kahit bata, alam nilang bawal tumawid dyan. Pero tatawid pa rin po dyan. Amen po ba? What's the problem? Comprehension or anything. Pero sabi po nila, ng mga research, is all about you didn't learn na may pwedeng consequences doon. Or you just ignore the fact na ayaw mong tingnan. Kaya po, dati po, di ba, bawal tumawid. Tama po ba? Pero ngayon po, nakasulat na. May namatay na. Di ba po? Parang extreme na, pero still. Kung titingnan nyo po, ako may sinusundan po akong parang vlogger. Binibidyohan niyo po yung sa bandang Araneta, ano po ba yung tawag doon? Nakalimutan ko, yung crossing po doon. Di ba, ang dami pong tumatawid ng motor, dami mga sasakyan. Pero nakakatuwa po talaga yung mga tao. Alam naman po nilang naka-stop, pero sa tingin po nila, naka-go. Amen po ba? And nakakalungkot. Ito lang po, may nakita po ako mga aksidente na nangyari po dyan sa C6 po. So, and it came from
lack of discipline. So, ibig sabihin, hindi po sila natuto. Or, they ignore it. So, there's a consequences. Pero ngayon po, pinapaalala ni Lord, if we see the deeper picture or the broader point of view po ng discipline that it will empower us, it will help us to go forward. Or sabihin na po natin, magkakaroon ka ng bagong version na ikaw. Kasi po, bakit po ba gusto mong magpapayat? Kasi syempre, self-improvement. Bakit gusto mong tumaas yung ranking ng iyong pag-aaral? Kasi it's your achievement that you want to grow. Amen po ba? Hindi mo naman ginugol yun para bumaba eh. Diminishing effect. Hindi. You aim that because you want to grow. And that's the life. Kasi pag wala ka ng grow or hindi ka na nag-grow, pababa na po tayo nun. Yung parang wala ka ng hope, wala ka ng pag-asa, wala ka ng anything, and you don't want to learn, it's the dangerous time ng ating buhay. Pero God is reminding us, mga kapatid, na kailangan lang nating magpatuloy. So ano po ba ang dapat mindset po natin? That we embrace yung pagiging discipline, yung disiplinado tayo. Or yung natututunan natin, hindi lang po ito parusa. Ano po ba yung mindset natin? May mga katangian po kasi o yung mga tao na pag yung mindset mo ay hindi nakabatay po doon, may hirapan po tayong magpatuloy. Katulad po ng sinabi ko, ang mindset nila, okay lang tumawid dyan. So okay lang din talaga. Kasi mindset po nila. Pero kung may mindset po tayong, mali dyan tumawid. Mali magtapon ng basura dyan. Dapat ito yung gawin ko. Kasi natututo ako. So kung ano po ba yung mindset natin, bilang Kristiyano po ba, ano po ba yung mindset natin? Or bilang tagapasunod ni Lord, ano po ba yung mindset natin? Mindset ba natin boring, undiscipline, kasi paulit-ulit, kailangan mag-ID, pagpapasok sa school, kailangan naka-uniform, anything, ano po ba sa mga estudyante, sa mga sa mga nagtatrabaho naman, kailangan meet mo to yung ganitong quota, itong ganitong productivity, tama po ba? And it's routinary. Boring po talaga yung part na yon. Pero if we look it on the other side, makikita po natin na may natututunan tayo. Bakit bawal malate? Unang-una, syempre, kaltas sahod po yun sa mga nagtatrabaho. Amen po ba? Tapos sa mga estudyante naman po, syempre may na-miss kang subjects or demerit ka ng points mo. So there's an effect. But if you do it perfectly, or hindi naman perfect, you consistently doing it, yun yung mindset natin kasi nag-grow ako. After 5 years, ganito yung gagawin ko. After 10 years, ito na yung process ko. So yun po yung mindset natin. Bilang Kristiyano, ano po ba yung mindset natin? Na masabi natin, it's a lifetime of learning. Na parang araw-araw may matututunan ako. Hindi lang ito dahil sinabi lang na sumunod ako. Unang-una po, ito po yung an open heart and mind to learn. Marami po sa atin nahihirapan matuto, hindi dahil hindi nila alam, kundi hindi dahil hindi lang bukas ang puso't isipan nila sa bagay na yon. Kaya po bakit ang unang sinasabi ng networking, anong unang praise nila? Open-minded ka ba? Tama po, no? Maraming praise na yun. Gusto mo bang pumunta sa bago o tingnan yung panibagong aspeto ng buhay mo? Di ba parang ginagawa nila, binubuksan nila yung pag-iisip po natin na mayroong bago or may mas maganda. Hanggang unti-unti binubuksan yung puso natin, tinatanggap natin kung ano ba talaga ang produkto or kung anong meron sila. Most of the time, ganun po yun. Ganun din po sa pag-aaral. Kaya po sa mga estudyante, di po ba, tinatanong kayo, sa pag-graduate nyo ng senior high, anong course na meron kayo? Kasi naka-align po yun. Katulad ngayon, naka-align po yung program po na may STEM, ano po ba, UMS, tama po ba ako? Di ko po kasi naabutan yon. Pero kayo nyo po, meron po ganon. So, ibig sabihin, naka-align na po kayo. Pero the saddest part, marami po ako nakausap, mga kabataan, Christian at hindi. Nung tinanong ko sila, from grade 10 ba? Tama yung after ng junior high. Tapos next nun, senior high na. From grade 10 to senior high, ang tanong ko sa kanila, anong course na yung pupuntahan mo? Siyempre, next is sang school. May ganun po eh. Most of the time, mga 80%, ang sagot nila sa akin, di ko po alam, kuya man eh.
ba't ka nandyan? Sabi ni mama eh. Hindi to yung mga tropa ko eh. Sabi nila maganda daw dito eh. Other side po yun ah. And hindi lang po Kristiyano to ah. Mga kabataan po na natatanong ko ito. Nandito sa church, sa iba po, makakilala ko. And nagulat ako. There's a gap or something lang po ba na may problema? Or hindi lang po nila nakikita? Or iba lang po talaga yung pagtanaw nila? So yun po yung tanong ko sa sarili ko. Di ko po sila ginajudge. Kasi nung dumating din ako sa edad nila, napatanong din ako nun eh. Tinatanong din ako ng mas matanda sa akin. After mo niyan, saan ka? Gantong school. Bakit? Siyempre yung mga tanong, di ba, nakakarindi minsan sa mga kabataan. Pero alam niyo po ba, it's a question that will open your heart and mind. Na o nga ba, ano po ba yung track ko? Saan po ba ako? Sa mga nagtatrabaho naman po, di po ba ang tanong is sa interview, 5 years from now, saan ka na? So, o kaya naman, ba't ka nandyan? Kailangan lang kumita ng pera eh. That's truth, that's the reality. Pero sabi nga nila, kung ang bukas ang pag-iisip at puso natin, may matututunan po tayo. Kaya sa lahat po, kailangan po bukas yung isip po natin. Kaya sabi niya sa Psalms chapter 19, verse 8, 119, verse 18, open my eyes that I may see wonderful things in your law. Nung inaral ko po ito, tingin po ako ng mga thoughts ng mga Bible scholar. It's just like sinasabi mo, Lord, enlighten me. Ano po ba yung dapat kong gawin? Sa batas mo, kasi sa Old Testament po yan, ano po ba ito? Or paano ko ba tatanawin ang isang bagay na ito nakaayon sa iyong salita? So, ganun na lang po nating tingnan. Lord, buksan mo ang puso ko. Buksan mo yung isipan ko na makita ko na may matututunan ako sa isang bagay na ito. Alam niyo po, pag sinabing wonderful thing, ibig sabihin, merong nag-spark sa isip mo at meron daw po doon na nag-catch ang attention mo na natuto ka. Kaya wonderful siya. Hindi lang siya maganda. Kumbaga may nadagdag sa inyo. Another part of your life. Or puzzle. Kaya po dapat yun yung panalangin natin. Hindi ko naman po kinokondemn yung mga kabataan po na wala or nahihirapan sa track po nila. Pero it's not too late to ask the Lord, Lord, ano po ba yung plan mo sa akin? Lord, bakit ako nandito? Merong isa, nagtatanong, Kuya Mon, saan po ba ako school? Mag-aaral. Ang sabi ko sa kanya, talaga ito, reality ang sinabi ko. Unang-una, kaya ba ng magulang mo na mag-aral ka dyan? Yung talaga, heart to heart kami. Pangalawa, kaya mo ba na bumiyahe mula rito papunta dong Maynila? So, ganun yung next. Di siya sumasagot. Iniisip niya. Tapos nung last na tanong ko, gusto mo ba talagang dun mag-aral? After no, nag-usap ulit kami. Sabi niya, may pangalawang school na siyang sinabi. Sabi ko, dyan, sa school na yan, mas malapit. Maiwan mo yung gamit mo, kaya mong takbuhin. Wala kang pera, nagkaroon ng financial problem. After 6 months, di natin alam, makakapagtapos ka. Although pares naman daw siyang subsidized ng school. And di ko siya binigyan ng kahit anong Bible verse. Ang sinabi ko lang sa kanya, mag-pray ka sa Panginoon kung ano ba yung dapat mong school na puntahan. Kasi nga po, sabi nila, ang tatlong pinakamalaking desisyon sa buhay po natin, tatlo po ito, nasabi ko na po ito, ulitin ko lang po, pinakamalaking desisyon sa buhay natin that will affect your life. Unang-una, saan ka mag-aaral? It will affect how you look things. It will affect your career. Maapektuhan po talaga yon. Pangalawa, saan ka magtatrabaho? Siyempre, malaking parte din po yun. Kasi, it will help you to grow for your next step of your life. Pangatlo po, kung sino ang mapapangasawa mo. So, yun po yung tatlong bagay na it will affect your life. Na kailangan mo siyang ipag-pray. Lord, ano po ba yung dapat kong gawin? Lord, buksan mo yung kaisipan ko, Lord. Ano po ba yung dapat kong gawin? Pero kung nandyan na po tayo sa sitwasyon po natin hindi natin pwedeng sabing hiwalayin mo yung asawa mo kasi unbeliever. O kasi ganito, di po ba? Di mo pwedeng hiwalayin mo kagad or umalis ka sa school na yan. So, there's a plan. And that's the wonderful things sa ating pagsunod sa Panginoon. As we ask the Lord, He will give us an answer. Di ba sabi,
Call unto me and I will answer you and I will see you or give you a wonderful things. Pag ako po ay nahihirapan po, yun po yung sinasagot ko sa aking tinatanong ko kay Lord. Lord, sinabi mo sa iyong salita, pag tumawag ako sa iyo, ipapakita mo. Pero ang kauna-unahang key po doon, dapat bukas mo yung puso't isipan natin. Marami na po ako mga nakausap na kabataan, marami na rin po ako mga na-meet na professionals. And one thing I learned sa kanila po, personality po nila, yung mga taong mabilis matuto, yung mga taong matatalino, yung mga taong, sabi ko nga, mas tunay na gustong matuto, ay yung mga taong bukas yung puso't isipan sa isang bagay. Hindi ko sinasabing dapat pinapaniwalaan niya, mali po yun, na parang, oo, tama yan kaagad. Means is, open-minded siya sa mga bagay na natututunan niya. And binabangga niya yun. Which is yun naman po yung sinabi sa Bible, di po ba? Test the word. So, pag-aralan mo. Sa bawat isa po sa atin, bukas na po ba ang isipan nating matuto? Or pumupunta lang tayo? Or nakikinig lang? Dahil mandatory. Kasi kailangan eh. Kasi ganito eh. Pero if our heart or our mindset is, Lord, buksan mo yung isipan ko, yung puso ko, na makita ko yung kamanghamang bagay mo, na nakaayon sa iyong batas. Sa sitwasyon kong ito, Lord, ano po ba ang iyong salita? Yun po yung unang-una. And as we seek the Lord, He will give us an answer that He will never disappoint us. Next po, a courage to face mistake and correction. Sa pag-aaral po, magkakamali po tayo. Madalas, sa mga teacher po dyan, alam na alam nyo po yan. Even po ba, trabaho, ayun talaga yung profession nyo eh. Na parang, naku, mali na naman to sa estudyante. No? Tinuro ko nung lahat. Wala pa rin. Di pa rin natuto, di ba? Ano nangyari sa inyong usual na litanya ng mga teacher? I know na pagdanasan po natin. Sa mga nanay naman, paulit-ulit kong sinabi ko na sa'yo. Tama po ba? Ako po, bilang magulang na po, pinapractice ko po yung tanggalin yung hindi ko na sa'yo. Yung ganung word, nabi ko na sa'yo, as much possible, tinatanggal ko yung talagang sabi ko kasi baka may mas magandang praise. Kasi hindi naman, although gusto mo siyang i-correct, pero hindi siya proper praise na pagsabi. So, a courage to face mistake and correction. Sometimes, hindi lang daw talaga kasi di sila marunong. Most of the time, di lang nila kayang harapin yung una pagkakamali. Na nagkamali sa silang task. Ako po, lagi kong sinasabi sa mga guitarist po dito, paano kayo matututo kung hindi kayo tatayo sa harap? Ako, natuto lang din naman ako sa mga pagkakamali ko. Di next na kanta, ayusin. Tama po, mag-notes. And that's how you face mistake. Especially po ngayon, sinasabi nila, weak daw yung generation ngayon. I think they just need a guidance. Or kailangan din natin, bilang ako, mas parang di ko sinasabing strong ang generation namin, pero sinasabi ko lang din na pinipili namin maging malakas ang loob para harapin yung challenges. Kasi pwede mo naman piliing sumuko eh. Pwede mo naman piliing, ay wag na. Hayaan mo na yon, sila na. Pero magkaiba po kasi yung, tatry ko kahit magkamali ako. Naalala ko lang po si Nathan, paulit-ulit kaming tinatanong, Papa, what's the next of Monday? Kakasabi ko lang sa kanya, Tuesday. Mamaya-maya na naman, what's the next of Monday? Tuesday. Mamaya, lalapit na naman yun. What's the day? Tuesday. Di po ba? So, magti-trip ka eh. Pero, yun nga yung beauty sa pag-aaral. Hindi lang yung bata yung natututo. Ikaw din natututo ka rin eh. But I need to face the mistake. O may mali ako doon. Sumigaw ako. Nakapalo ako. So I need to learn. I need to face it. Sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 5, have you not forgotten the encouragement words God spoke to you? And as His children, He said, my child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. Nung binasa ko po yan, hindi ko muna mag-gets yung ano po ba encouragement? And may mga thoughts na came from the Proverbs po pala yan, chapter 3. My son, do not forget
the word of your father, instruction of your father. So, ibig sabihin, yung encouragement word po pala yan is reminding us, ano po ba yung mga Bible verse na dala-dala natin? Ano po ba yung mga pangako ni Lord? When we are facing mistake or we will... na parang, ay, ayoko mag-step forward kasi baka sabihin nila mali ako. Doon natin maalala yung beauty ng memory verse. Alam ko may mga memory verse po tayo dito. Amen po ba? Di man natin kabisado yung Bible verse, pero alam na alam natin yung thought. Amen po ba? Talagang pag may problema, yun yung paghahawakan natin. Huwag po natin kalimutan yon, especially in the times that we are facing challenges, especially in correction. Hindi po tayo matututo kung hindi rin po tayo i-correct. Hindi rin po natin malalaman na mali po tayo kung wala pong magko-correct. Amen po ba? Bakit po ka kinorek? Kasi mali ka. Lagi nga sinasabi ni Papa, baka nga naman tama sila. Tingnan mo muna sa ibang aspeto. Huwag ka agad mag-conclude na magalit sila sa'yo. Most of the time, even Christian po, ganito po yung nagiging problema. If they correct you, you think inaatake yung personality mo. Pero if you look it on the other side of nung pag-correct po sa inyo, baka naman mahalaga ka sa buhay niya. Kasi kung di ka naman i-correct niyan, hindi naman din talaga niya maglalaan ng oras para sa'yo. Amen po ba? Pag may nagkamali po dyan sa daan, kunyari may tumawid, correct ba natin? Nene, halika rito, mali ka. Bawal ka pumunta rito. Tama po ba? Hindi naman, di ba? Hindi natin pinupulis. Pero pag nakita natin yung kakilala natin or anak mo, manda ka sa mga nanay. Tama po ba? O kaya naman pag mga leader na may nakitang or nalaman na ganito, wait in the timing of the Lord. Hindi dahil galit sila sa ginawa mo, kundi gusto ka nilang i-correct. Yun po yung point po dun sa pagko-correct po sa atin. And correction help us to see and to... Yung iba naman po talaga kasi talagang nauukit sa puso. Kasi nagkamali sila. Especially kung ang laki ng pagkakamali. Na talagang dumating sa point na minsan nahihirapan silang bumangon. Pero doon nga po papasok na alalahanin natin. Face, have a courage, ask the Lord. Sabi sa Proverbs 15, verse 31, whoever heeds a life-giving correction will be at the home among the wise. So, ibig sabihin, if we heed, nakinig po tayo sa life-giving instruction. So, ibig sabihin, yung instruction ay talagang magbibigay ng buhay. Most of the time, or feeling po natin, pinapatay po tayo ng correction. Pinapatay yung freedom natin, nawawalan tayo ng kalayaang gumawa ng gusto po natin. Pero, kung ang pag-iisip at yung puso po natin naka-align sa Panginoon, maalala natin, baka nga naman, tama sila. Tingnan natin, ano ba yung resulta ng action natin? It will help the Lord? It will give glory to the Lord? Pinakamadaling assessment, sa ginawa mo bang action? What did you do? What the action? What's the result? Ganoon naman yung research, di ba? Cause and effect. O ito yung gagawin mo, and the result will be this. And kung ano nga ba yung result mo, it will help other people o hindi, kaya mo sagutin yun. Pero if we don't have the courage to face it, lagi mong may isip, hindi, galit lang yan sa akin. Hindi, ganito lang yan. Pero kung titingnan po natin, ibig sabihin, pag kinokorek tayo ni Lord, lagi siyang galit sa atin. Amen po ba? Pag may tinuturo ba si Lord sa atin, ibig sabihin, galit siya sa atin. Kung titingnan po natin yung logic na sinasabi natin, galit lang to kasi kinokorek ako, galit lang to kasi ganito. In the first place, si Lord po yung unang nagbigay at ng salita na yan. So, ibig sabihin, God has given us a wonderful friend pag ginokorek tayo. Hindi kailangan ng kaibigan natin is, okay lang yan, sige, go. Pag yung anak ko, pag sinabi kong go ako ng go, nagtataka siya, parang ayaw niyang gawin eh. Kasi parang mali ba to? Or napapaisip siya eh. Kaya after nun, binibigyan ko siya ng instruction na mas malinaw. Kasi parang na-realize ko, o nga no, pag thumbs up lang ako ng thumbs up sa kanya, parang napapaisip siya, sige, bahala ka na. Ito lang gawin mo. Pero hindi pa lang ganon. Kailangan pala nating matuto. Kailangan pala nating mag-heed.
And sabi nga dyan sa Proverbs 15 verse 32, di po ba kasunod lang po yan. But the one who heeds correction gain understanding. So nagkakaroon po tayo ng enlightenment. Alam niyo po ba bakit sinabi nilang enlightenment yung words? Bakit daw po enlightenment? Bakit daw yung samba yun? Sa mga meme ngayon na pag may natututunan ka parang umiilaw yung kaisipan o yung ating ulo. Tama po ba yung nakikita natin po sa Facebook? Or can you enlighten me? Yung mga term na ganun po ngayon. Alam niyo po bakit enlightenment? Kasi po yung neuro ng ating utak, yung mga nerves. Pag meron daw po tayong natututunan or meron tayong bagong kaalaman or nag-grasp natin yung dapat na sinasabi sa atin, kumikislap daw po pala talaga yun. Kumbaga, yung synapses ay masyadong mabilis yung trigger ng brain or yung signal sa atin na para daw siya nagpiplik. Okay, came from enlightenment. Ibig sabihin yung mga nerve mo, yung mga cell mo, nagkakaroon ng kaliwanagan. So parang kaya doon nila sinabi yung enlightenment. So ibig sabihin, pag meron po tayong in the correction, give us understanding. Natututo po tayo. Oo nga no, mali yan. Gaya ng sinabi ko sa anak ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang pumunta ng kusina, mapapasok ka sa pressure cooker. Ayaw niyang maniwala. And napaso nga po siya. Hanggang ngayon, medyo peklat. Di naman na ganun kalaki. And every time po ngayon na nakikita niyo yung pressure cooker na yon, mainit man siya o hindi, sabihin niya kay Yumi, Yumi, don't go there, it's hot there. So alam niya na. Di ba? Kasi alam niya nang, masasaktan ako dyan. Dapat ganito yung gawin. O, dito ka dumaan. Kasi nga po, he gains understanding. Sa bawat isa po sa atin, meron po tayong natututunan. Kung paano po ito, God will help us. Kung paano yung proseso, the Spirit will empower us po. And ito po, nabasa ko lang po ito sa aking mga binabasa pong book. Sabi dyan, fear is reaction, but courage is a decision. Kung tayo po ay natatakot, kung po tayo po ay nangangamba, magkakamali na naman ako, or baka magkamali ako, or paano ko ba ito harapin yung pagkakamali ko? It's a fear. Reaction po ng tao yan. It's kumbaga, defense mechanism mo para protektahan ang sarili mo. Pero yung courage, tumayo, harapin, is your decisions. Gaya ngayon, natatakot tayong mabasa. Baka ganto. Anything. Pero nung nag-decide ka na pumunta ka rito, yung courage yun na, hindi, kahit umulan, mabasa ako. Sure decisions. Tama po ba? Kasi nung pagising mo kanina, sa paggising natin, reaction natin, sarap matulog. Makakatamad bumangon. Reaction yun ng katawan. Normal po yun. Di po yun mawawala. Pero yung pagbangon mo, di ko sinasabing hindi ka nagmumurmur, nagpiprepare ka, kumakain ka, tumitingin ka ng bintana, mukhang titila naman. Paunti-unti nakakapag-prepare ka. Hanggang sa, kahit umulan, susugod ako. That's courage and that's decision. So tandaan po natin yon. If we want to learn and to have a discipline, we need to face our deepest, mga ghosts in the closet. Makinakatakutan natin. Pero as we ask the Lord, He will give us courage and He will give us His direction. And number 3 po, play your craft. So sabi dyan sa Colossians chapter 3, verse 17, and whatever you do, whatever word or deeds, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Give thanks to God the Father through Him. Play your craft. Ano po ba ibig sabihin nun? Nabasa ko lang din po yan. Narinig ko lang din po yan. Ang sabi po dyan is, you need to be diligent on what task on you are doing. Marami po siyang explanation, pero sinasabi dyan, you need to hone our craft. You need to do your best. Kung may business ka, gawin mo yung part mo. Pag-igihan mo. Pansinin niyo po yung mga successful businessman po ngayon or family po naka-establish ngayon. They strive on the challenges. Pinag-igihan nila. Meron akong pinapanood ngayon sa Japan po kasi fini-features nila yung mga
mga decade na pong mga restaurant, kumbaga sa atin dito, parang karinderya, na dekada nang nakatayo. Dumaan na yung World War II, dinaan nila sila mga economic bubble. Ngayon po, nag-COVID, dinaanan sila. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila. Ang laging sinasabi lang po nila doon, pinaghusayan daw po ng magulang nila yung craft nila. Kaya meron daw silang mga loyal customer na bumabalik sa kanila. So, ganun din po sa atin. As we home or as we play our craft, diligently, matututo po tayo. Sa akin po, sa pagigitara, syempre, kung alam ko lang ay D, G, A, sa chord po yun. Pero gusto kong matuto ng ibang mga kanta. Kailangan kong pag-aralan yung ibang chords. And diligently, kailangan kong mag-practice. And sabi nga yan, ang mindset po natin, syempre, paano hindi mahihirapan? Whatever you do, sabi po nila, on words or on deeds, do it in the name of the Lord. Kung ang pagtingin po natin, yung pagsunod po natin, o yung paggawa po natin yung craft natin, it will give honor to the Lord, gagalingan mo. Naalala ko yung isang pastor, si Pastor Bong. Sake po ba? Tama po ba yung pronunciation ko? Or Soke, sa CCF po. Lagi niyang sinasabi yun na kahit ikay isang strip sweeper, pero pag ginagawa mo yung para kay Lord, para kang si Michelangelo na gumagawa ng kanyang craft. Means kung yung craft mo ay sa tingin mo maliit lang, pero pag ginagawa mo para sa Panginoon, you will give your best. And it will be an evidence of your faith to the Lord. It will be an evidence, Kristiyano nga yan, kahit na medyo na-stress na yan, alam niya kung paano mag-react or mag-response. In words and in deeds. Hindi ko sinasabing perfect po tayo na hindi tayo mag-snap pa, hindi tayo magagalit, hindi tayo mag-rage or anything. Pero, ang bilis nating bumak into senses na parang mali yung sinabi ko. Parang mali yung na-post ko. Parang mali ako doon. Kasi nga po, God is operating us. Parang mapaisip natin, kailangan ko nga pala talagang makapagbigay ng glory sa Panginoon. Yung banner po na dala-dala po natin, ito po, laging sinasabi ito ni Brother Eddie, ang unang-unang banner daw po dala-dala natin is yung banner ng JIL. So whatever you do, kung saan ka pumunta, nakaka-proud pag may nakita ang simbahan, amen po ba? Pag pumunta ka ng probinsya or any lugar, uy, may church pala rito. Parang nakaka-proud, di po ba? So, ganun din sana pag may gagawin tayo, na baka may kakilala tayo na Kristiyano. Ako po, pinapractice ko po ngayon pag ako'y namimili sa napakahabang, mabilis na pila ng mga cashier, di po ba? Especially sa fast food or anything. Yung tipong gusto mo na mag-trip, pero baka may nakakakilala sa akin. Or baka pagtingin ko, baka naka-gospel church ako. Baka alam nila, or baka may logo ng JL dito or Maharlika, tapos bigla akong ba't ang tagal-tagal ng service nyo? Nagawa ko na po yun isang beses at pinagsisihan ko po yun. Para akong sabi sa akin ni Jen, uy, baka mayroong nag-aano dyan na TCU, nag-OJT or may nagpa-part-time dyan kasi sabi nila, para ako o nga no, baka nga. And, ngayon, as much possible, humihinga ako. Kumusta na po ang aking order? Ganun na lang po yung tanong ko. Lalapit ako, Sir, pa-follow up ko lang po itong order ko. Pwede po tayong magalit. Amen po ba? Pero if we know our craft na makita sa ating deeds, sa gawa. Marami po kasi sa church kasi madaling makita, naglilinis, madali yan. Pero pagdating sa labas, that's the real battle. How we act, how we speak, how we answer our mother, yung mga nakakatanda sa atin, sa mga nagdadrive, bubusina ba tayo, sisigaw ba tayo, or anything. Ngayon po may ginagawa ako. Pag tumatawid po ako sa pedestrian, tapos may magko-crossing pa talagang sasakyan, or anything, motor man siya, ang ginagawa ko po, dahil gusto kong sigawan na, kasi naisip ko, kung nga pala Kristiyano ako, baka may nakakilala sa akin, o baka umattend dyan sa church yung nagdadrive na yan. Ano may ginagawa kasi nasaluduhan ko sila. Na parang gusto ko sabihin, whatever you do, good job ka dahil nagpatuloy ka, edi good job. Kung tuminto ka sa akin, edi good job ka pa rin.
para lang makontrol or anything na craft. Sabi nga niya, ba't ka sumasaludo? Kilala mo ba yun? Sabi ko, hindi. Kasi muntik nang mabangga si mama. So sinaladuhan ko lang siya na parang, saludo ako sa kagalingan mo. Parang gusto ko sabihin sa kanya, in very, very nice way. Na parang, kuya, mali ka. Pero di mo lang pwedeng sabihin yun. Baka mapasigaw ako eh. Salo nakitang bubungguin na yung mama ni Jen sa pagtawid po namin dyan. Dati po, ang ginagawa ko, tinuturo ko yung pedestrian line. Hindi naman nila makita eh. So, iba po. Dati kasi tinuturo ko yung pedestrian line eh. Tapos medyo tinititigan ko sila. So, binagawa ko ni Lord, anak, mali yan. On your deeds, on your words, kailangan mo maayos. Hone your craft. Ano ba yung ginagawa mo sa sales? Galingan mo na makita yung, sa pagtuturo, napapasok mo yung Word of God. Ako yung teacher ko po, talagang first day of the class niya sa amin. Sa PTC po ito, Christian po siya. At small word kasi, tsaka JL, ano rin pala siya. JL, Pateros din po pala siya hindi ko pa Christian nun. Laging salvation yung pinapabungad niya. Wala siyang ibang tuturo niya muna Word of God. Papakilala siya that he is a follower of the Lord. And magtuturo siya ng salvation. 2 teacher ko po yon. So every first day of the class po namin, siyempre, 2 sem sa isang taon. Kahit kami yung klase niya, magtuturo ulit siya ng salvation. Kasi yun po yung sinasabi niya. Kristiyano ako, tapos sasabihin niya, kwento siya ng buhay niya. Next day, magkaklase na siya. So, Christian to si ma'am. Doon ko siya nakita. So, pwede po natin gawin yun, whatever. Pwede natin pag-pray sa mga sales. Bless natin. Or yung bibenta natin, pwede natin sabihin, ito'y magamit, ito'y maging maingat. It depends how the Lord leads you. And sabi nga po rito, play your craft with a goal to teach others. Kung ang goal po natin is ma-share yun sa ibang tao, aaralin po natin yun. Hindi po tayo matatakot, hindi po tayo mangangamba. Hindi po tayo magpipetiks-petiks lang. Kasi ano nga ba ituturo mo kung di mo na inaral? Tama po? Ano ituturo po natin? So kung inaral mo siya, di ko naman sinasabing perfect, pero there's a power of 1% a day. So, gradually, lalago ka. Hindi mo makuha yung step na ganito sa mga dancer. Di okay lang, practice ka every Saturday. Sabi ko sa mga gitarista, di pumunta ka rito ng maaga. Tumugtog kayo. Do it. At syempre, sa iba naman din, kung nagkamali ka, ako po. Sinasabi nila, kaya kong magsalita ng ganito sa harap. Sinasabi ko po sa kanila, nag-aaral po ako. Pinapractice ko po ito. Kung paano magsalita, paano tumayo, paano yung ganito. At nagpapakorek ako, nagbihingi ako ng feedback sa mga tao. Kasi siya time na mag-aaral at ituturo ko sa iba. Naalala ko yung prof ko po sa TCU, sabi niya, pwede niyong gawin yung kahit anong craft niyo sa labas, mga engineer or anything. Pero mas maganda daw pag retired na kayo, magturo kayo. Kasi mas marami pa daw kayong matututunan. Sabi po niya yon. And that's one of the goal na gusto ko sa aking buhay. Number 4 po, last point ko na po, is apply what you learn. Sabi nung sa Philippians chapter 4, verse 9, whatever you have learned or received in or heard from me, si Paul po yung nagsasabi, or seen in me, put it into practice that the Lord of God of peace be with you. And sinabi rin po niya sa Matthew chapter 7, verse 24, therefore, everyone who hears the word of mine, si Lord po yung nagsasabi, and put them into practice, is like a wise man who built his house on the rock. So kung sinasabi po dyan, kung tayo po, lahat ng natutunan natin na Word of God, in-apply po natin, tayo po daw yung pinakamatalinong tao. And if we put it on the practice, and the God of peace be with us. So ibig sabihin, lahat ng craft, lahat ng Word of God, lahat ng mga rema, in-apply natin kahit nahihirapan tayo. There's an assurance. Sabi po yan sa Philippians chapter 4, verse 9 sa bandang dulo. The God of peace be with you. Sabi po ng coach namin sa Marriage for Life, the problem is it's not about knowledge. It's not about comprehension or anything. The problem is how you apply it in your life. Yun daw yung challenges ngayon sa bawat isa. Paano mo ba i-apply? Ako, alam naman po natin kung paano natin i-apply yun. Pero alalahanin po natin lahat ng ating natutunan. I-practice po natin kahit paunti-unti. Kahit tinatamad tayo mag-pray,
Kahit tinatamad tayo ng ganito, natural lang po yun, tao po tayo. Ako, tinatamad din po ako. Sabi ko nga sa inyo kanina, nakita ko higaan ko, gusto ko siyang humiga. Pero, we need to put on the practice. Ano ba dapat yung dapat kong gawin sa aking buhay? Last slide ko po, bago po ako magtapos, sabi dyan po, you become what you practice 5 years, 10 years, 20 years, or 30 years from now. What you practice daw po today, it will be who you are tomorrow. Kung hindi po tayo nagpa-practice manalangin, ibig sabihin, after 5 years from now, isa kang Kristiyano o tayo ay Kristiyanong prayerless. Kung tayo ngayon pa lang ay hindi marunong magsumunod sa utos ni Lord, after 5 years from now, that will be your reap. Dito naman po talaga, what we sow is what we reap. So kung ngayon, inaaral natin yung craft natin, gusto nating matuto, nagpapadisiplin tayo, humahanap tayo ng mentor, tinatanggap natin na may mali tayo, or talagang niyayakap natin yung katuruan ni Lord, 5 years from now, ibang-iba ka na. Who knows, di ba? Alam po rito sa mga bago, di ba? Dati, nahirapan tayo mag-pray kahit sa prayer watch, di ba po? Lord, diba? Tapos nagkakamali ka. Pero ngayon, nakikita ko po sa lahat ng mga tumatayo, kinakongratulate ko po sila. Kasi nga po, every time that they do, nababawasan po yung mga mali nila. Kasi they want. At sa lahat po ng mga nag-yes sa akin na pag ina-assign ko, sila po yung nakikita kong lumalagong mas mabilis. Kasi they want to do what their craft. Kung matakot, magkamali, inassign ka bilang worship leader, inassign ka ng ganito. Dati lagi akong takot. Naiwan ako nilang mga magagaling tumugtog. Pero dumating sa point na talaga wala nang nangyari. Ako na lang ang tumutugtog. And that the moment, natuto talaga ako. Kasi sabihin ko, ano bibigay ko kay Lord? Mali-maling chords. So inaral ko po talaga siya. At ngayon, practice din po natin yung dapat natin gawin. Alam ko may challenges po tayo. Pero lalala ko lang po yung awit kanina po habang pinapakanta po yung umaawit ang ating worship leader po. Sabi doon, your name, O Lord, I will praise.